Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Andito naman po tayo sa another episode of God Vibes Cafe program, still and only here on your newest radio station that gives you good news, good voice, and good music. Simply because God is good. 90.5 Good Vibes Radio Coronadal. Dahil dito, good vibes tayo. My name is Pastora Eunice Garmino at ako po ay galing sa Jesus is Alive dito sa Lake Cebu at ako po ang makakasama nyo ngayong episode na ito, ngayong umaga. Ngayon tayo po ay nasa Gabay series pa rin ngayong taon dito sa programang God Vibes Cafe na inihahatid po sa inyo ng Kamay ng Pag-asa hanggang 6:45 ng umaga. Kaya maraming salamat po for tuning in. Again, welcome to everyone. At shout out din po sa ating mga pages dahil live din po tayo sa mga page ng Green Valley College Foundation, sa page ng Kamay ng Pag-asa, sa 90.5 Good Vibes Radio, at sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo sa 90.5 Good Vibes Radio FM. Again, blessed morning po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So maraming salamat po muli for tuning in this morning. I know meron pong bagong ibibigay at i-reveal ang Lord sa atin, lalo na po sa panahon na ito. And the whole series of this month is all about empowering the body of Christ. At naniniwala po ako na sa panahon na ito, meron pong gustong sabihin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya marami pong salamat dahil tayo ay nagbibigay ng panahon. Amen. Tayo po ay nagbibigay ng oras para po mas matuto pa at mas malaman pa kung ano po ang nais sabihin ng Diyos sa buhay natin ngayong panahon na ito. Amen. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Panginoon, marami pong salamat muli sa umagang ito na muli dinala mo kami, O God, upang makarinig, mapalakas, ma-encourage, O Lord God. Father, sa lahat po ng kasama namin ngayong umagang ito, sa mga nanay, tatay, mga estudyante, mga nagtatrabaho, mga nagbabiyahe, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong kamay ang sumama sa amin. Ingatan mo po kami at hayaan na muling buksan ang aming mga puso para po sa mga magagandang revelations na ihahayag mo sa amin ngayong umagang ito. Lord, kung meron man po sa aming nakikinig ang merong sakit, Lord, dalangin po namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung meron man pong nakikinig sa oras na ito na nakakaramdam ng panghihina, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang kalakasang espiritual para sa kanila. Lord, kung meron man pong nakikinig na Lord, sila po ay dumadaan sa mga pagsubok sa kanilang pamilya, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang kumilos at mag-ayos ng kanilang mga relationships, O God. Ikaw, Panginoon, na mag-intervene sa kanilang puso. Lord, kung meron man pong nakakaranas ng kakulangan, dalangin ko, Lord, ang pagpapala mo, Panginoon, sa buhay nila. Buksan mo, Lord, ang durungawan ng langit at ibuhos ang mga pagpapalang hindi nila inaasahan. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin ang iyong mga salita ay maging double-edged sword sa aming mga puso. Na muli, Lord, magrema ang iyong mga salita sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Again, we welcome your presence sa aming pong session, O Lord God, sa aming pong pagsasama-sama this morning. We praise you, Lord, and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating pag-uusapan dahil po sa tulong ng Lord, amen, tayo po ay ini-encourage, amen, kung paano po na sa season na ito ay magkakaroon po tayo ng kalakasan. No? Kasi alam natin na hindi naman natin kaya na mag-isa. So this morning po, ang aking topic na ibabahagi po ngayong umagang ito ay kung paano po tayo lalago, amen, sa pamamagitan ng small group. Or how can small groups help members grow in love for God
and each other. Paano nga ba ang mga small groups natin or yung sa iba po ang tawag dito ay cell group? Ayan. Ay makakatulong daw po na ang bawat miyembro ng bawat small group ay lumago po unang-una sa pag-ibig sa Diyos at pangalawa, pag-ibig natin sa isa't isa. So babasahin po natin ang isang biblical account na nung unang panahon po, even the time of the disciples of Jesus Christ, ay ginagawa na po pala ang small groups. At ito po ay matatagpuan sa Acts chapter 2, 42 to 47. So kung kayo po ay may mga Bible sa inyong bahay, inaanyayahan ko po kayo, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Panginoon. It's in Acts chapter 2, 42 to 47. Sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. In verse 44, all the believers were together and have everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. And every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. In verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Purihin po ang salita ng Panginoon. Nakakatuwa po dahil even in the time of the disciples, ginagawa na po pala ang cell group. Bago po natin himay-himayin kung ano yung mga bagay na maaari nating matutunan dito, ang bigyan ko lang po kayo ng konting background dito po sa ating story. So after po ni Jesus na ma-resurrect, no? Bumalik po siya sa langit at binigay niya ang Holy Spirit sa kanyang mga disciples during the Pentecost. Yun po ay matatagpuan natin sa verses 1 hanggang 4. At alam niyo po, grabe yung moment na yun kasi during the time of the Pentecost, parang fire na bumaba yung presence ng Lord. Nagsimula silang magsalita in different tongues, in different languages, at marami pong nakarinig about Jesus sa sarili nilang language. So akala nga ng iba sila po ay nakainom because iba't ibang lahi, but the disciples were able to speak in different languages because of the outpouring of the Holy Spirit. Amen? So ang nakakatuwa po sa Lord because of that Holy Spirit, merong na-stir up sa mga disciples. So alam natin during this time malungkot sila kasi wala na si Jesus, wala na yung mentor nila, wala na yung gumagabay sa kanila, wala nang nagtuturo sa kanila. So they are worried. Paano sila ngayon magpapatuloy sa buhay? So parang sa atin po merong time sa life natin that we are asking the Lord, Lord, paano ako makakapagpatuloy sa buhay? Napakaraming problema, napakaraming pagsubok. Designed lang ba ako na pagdaanan nito mag-isa? So the disciples were really sad. They were really in sorrow during the time na si Jesus ay bumalik na sa langit. But then, as promised, amen, pinangako ni Jesus na kapag siya umalis, meron siya ibibigay. No? In fact, it has been promised that the Holy Spirit will be their comforter. The Holy Spirit will be their advocate. At sa iba nga, very personal, the Holy Spirit is their best friend. Amen. Katulad ko, I treat my Holy Spirit or the Holy Spirit of God as my best friend na siya yung lagi kong kausap, siya lagi yung kinukonsulta ko, siya lagi yung hinihingan ko ng advices no sa panalangin, and even during the time na merong mga pagsubok, I ask the Holy Spirit to help me to overcome all of this. So during that time that the Pentecost happened, the outpouring of the Holy Spirit, that day alone 3,000 people ang naligtas at nabaptismuhan. Imagine 3,000 people. Biglang no sa
konting dami ng mga disciples ng Panginoon, biglang naging mega church sila, no? Pero instead po na matakot or magkagulo, they built a community. Sa 3,000 na yun, parang kung ikaw yung leader noon, paano mo i-handle, paano mo tutulungan because all of these 3,000 people, sigurado they are hungry and thirsty to learn more. They wanted to grow more. They wanted to understand more. No? So hindi lang sila naging part ng isang event, but they became part of a spiritual family. Amen? So gusto ko pong sabihin sa inyo that a small group is a spiritual family. So kung ikaw ay wala pang small group, this is the best time to find one. So you can belong to a spiritual family, to a spiritual community. Amen. Kung saan ikaw ay lalago. Ngayon, ano bang nangyari nung nagkaroon na ng 3,000 people, nadagdagan sila? They did four things at nabasa po natin in verses 42 to 47 kung anong ginawa ng mga disciple. Unang-una, nag-aral sila ng Word of God. Sabi doon, they devoted themselves to the teaching of the apostles. Ibig sabihin po, yung tinuturo ng mga apostol nung unang panahon, talagang they devoted themselves. Pangalawa, they have fellowship, nagkakasama po sila. Pangatlo, ito yung favorite ng lahat. Nagkakainan sila. They are breaking of bread. And lastly, nagpipray po sila. They are praying together. And because of that, grabe po ang naging result. They had unity, they had generosity, nagkaroon ng kagalakan ng puso nila. Even the Lord Jesus Christ was already in heaven at nagkaroon ng pabor sa kanilang mga buhay. Wala po sa kanila ang nagutom. The Bible says walang nagutom, walang naghirap, walang nagkulang. Bakit? Because through that small group, nagdamayan po sila. At nakakatuwa, nadadagdagan po sila araw-araw. Amen. Hindi lang every Sunday, no? Ang sabi dito, people were added to them daily, araw-araw. Ngayon, bakit importanteng pag-usapan kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng small group o pagiging parte ng isang small group? It is very important, mga igsuon, because this passage that we've read gives us a blueprint for how small groups and how our churches can grow. Alam nyo, marami na pong mga libro, and even one of the pastors that I've read, Dr. David Yonggicho, is the pastor of the largest church in the whole world, no? Siya po ang naging pastor ng Yoido Full Gospel Church sa South Korea. I've read her story, I've read his book, no? I've read yung sinulat niya, Home Cell Group, no? Na ang biblical foundation po nito ay matatagpuan dito sa binasa natin, kung saan dito din nagsimula ang early church or ang ating mga disciples, early disciples. No, we really wanted to grow not in number. The reason why the Lord is giving us this blueprint because hindi nais ng Diyos na mag-isa nating tahakin ang buhay Kristiyano o ang ating mga ginagalawan ngayon. But the Lord wants us to grow in love. He wants us to discover our purpose. And also, He wants us to find people who will be with us in this journey. Alam niyo, hindi po ito tungkol sa, isang program na naman yan ng simbahan. No, hindi po ito isang programa lang. But it's about building a spiritual family na sabay-sabay po kayong lalalim kay Lord, magmamahalan sa isa't isa. This is where surely you're gonna grow in your faith. At ito pong small group na ito ay tinuturing nating totoong community. At pag ikaw ay nasa totoong community, it means that you must have their commitment. Anong commitment yun? Siyempre, you are committed to the word, you are committed to the prayer, and you're committed to one another. Hindi lang yung attend lang ako, attend ka lang dyan, no? Kundi mayroong tulungan, mayroong dasalan, may kainan, mayroong pag-aaral, at lahat ng yun, kayo'y magkakasama. Kaya nga po this morning, I wanted to encourage you, ano nga bang magagawa ng small group sa buhay po natin if we decided
to be part of this. Amen. So number one, very important thing that we need to understand when you join a cell group or a small group. Number one is small groups help you become devoted to growing in your faith. Nag-agree po ba kayo? Amen. Kung nag-agree kayo, come on. Comment on the comment section the word devoted. Devoted. So ang small group po pala, it helps you to become devoted to growing in your faith. Kapag ikaw pala ay belong sa isang small group, tinutulungan ka nitong maging devoted sa paglago ng iyong pananampalataya. Makikita natin ito in verse 42. It says there, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So sinasabi dito na seryoso sila. Amen po ba? Amen? Anong seryoso, Pastora? Seryoso sila eh. Kasi sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Yung tinuturo, devoted sila doon. Amen? Hindi lang, kumbaga sa atin, Sunday Christian level ka lang, kundi everyday discipleship, dinadaluhan nila. Wow! Amen. Sana magawa po natin ulit ngayon yun. Dati po kasi everyday talaga they devote themselves to the teaching of the apostles. They were really hungry and thirsty to learn more, to know more about Jesus. Malayong malayo po sa panahon natin ngayon, but we do believe pwede nating ibalik ito. Amen. They studied the word, they prayed, ano pang ginawa nila? And they worship as a group. Amen. Sino po dito yung nag-gym? No, yung may ka-workout body. So, ako pangarap ko po talaga na maging consistent sa gym, ano. Pero, ngayon ay hinahanap pa namin ni Pastor Jezreel yung panahon na yan para kami po talaga ay makapunta sa gym. But, sa atin na may mga experiences going to gym, nakaranas tayo na magkaroon ng tinatawag na workout body, no? 'Di ba, mas madali pong magkaroon ng kumbaga 'di ba mas madaling pumunta sa gym pag may kasama ka. Kasi lalo na alam niyo po ang hirap talaga magpapayat. Pero kung meron kang tinatawag na workout body, meron sa yung nagre-remind, meron sa yung nag-encourage na tara, mag-gym tayo, mag-lose weight tayo and all of that. And this illustration is also good when it comes to small group. Para po itong workout body, but in terms of spiritual life, no? Napakahalaga po na meron kang kasama na lumalim kay Lord. Napaka-importante na nasa small group ka because when you are in a small group, meron kang kasama na lumalago, nakikinig, at sabay kayong ina-apply ang Word of God sa buhay mo. Kaya nga, ini-encourage ko po kayo, if you really desire to grow in your faith, you need to be part of a small group. No? Kapag may small group ka, hindi ka lang natututo sa Bible, kundi, alam niyo po yun, nahuhulog ka sa mas malalim na pagmamahal sa Panginoon. Kasi, pag naririnig mo, alam niyo kasi sa small group, hindi naman lang puro salita, but there are times that we talk about the learnings of one another, we talk about the testimonies of one another. Niramdam mo yung kwento ng ibang tao at nakikita mo na kung sila nga, they are journeying with God, they are overcoming this kind of problems. At dahil sabay-sabay kayong nananalangin, naniniwala kayo that altogether, you can surpass all the storms of life. So it's very, very important because when you have a small group, tinutulungan ka nitong mas maging devoted, no? Sa iyong paglago sa pananampalataya and most especially in your relationship with the Lord. And I can really say na this is very, very true. Kasi po ako ay naging part ng small group. And right now, hindi lang part, but I'm also one of the people in the church na nagli-lead po ng small group. And recently, last year, we opened itong small group sa ating mga tribal people, sa mga Tiboli dito po sa Lake Cebu. We started with two people na alam niyo po talagang kung babasahin ang kanilang buhay, talaga medyo pang MMK. Kasi po itong si ini small group natin, last year lang din po
yung kanyang asawa ay nagpakamatay due to, alam niyo po yun, kakulangan sa buhay. At meron siyang naiwan na mga anak. And this artisan, dahil po siya ay merong gift of gumagawa po sila ng mga beaded products dito. No, we were able to communicate with them. Yung ating pong isang leader dito sa Lake Cebu ay kamag-anak po siya. So, na-connect po tayo dito sa isang member natin na dati talagang dahil po dun sa pinagdaanan nila, dahil po dun sa nangyari sa kanyang asawa, they were really devastated in faith na to the point of tumigil po sila sa paglapit sa Panginoon. But praise God because nakilala po natin sila. So nakilala natin sila, naka-attend po sila ng Thanksgiving celebration last December. And then we asked if it's okay to open a small group sa bahay po nila, a home cell group or a home small group. And then they said yes. So we started to have this small group in their house. Yung alam niyo po, na hirap po sila kung paano makabalik sa Panginoon. But because of the encouragement, amen, na binibigay po ng Word of God, nung nakausap ko po siya no sa mga nakaraang buwan after a few months of doing a small group sa kanila pong bahay. Sabi niya, Pastora, napakalaki na ng pinagbago ko. Dati talagang, alam mo, ano ako irritable, masungit, ni wala nga makakapasok sa bahay namin dahil sa ganito yung ugali ko. At nadagdagan pa ng mga problema. So, yung mga tao, iniiwasan ako. At ako din, hindi ko maintindihan kung ano yung nangyari sa buhay ko. But when we had our small group, I started to realize, sabi ko niya, I started to realize how much God loved me, how much God cared for me. And kahit na ganun yung nangyari sa asawa ko, kahit ngayon, ako na lang mag-isa, tumatayo akong single mom sa mga anak ko, may college ako, mayroon nag-aaral sa high school, may mga elementary, na hindi ko alam kung paano magsusurvive sa life. But because of the small group, the Lord renewed my faith. The Lord touched me. Ngayon, even my character na bago, inayos ng Lord lahat. And I just want to praise God, sabi po niya, because nagkaroon tayo ng ganitong gawain. Amen? So, nakakatuwa po na marinig yung mga ganong testimony na sa pamamagitan po ng small group, nare-realize nila na, ay, hindi ka mag-isa sa problema mo. Ito, pwede mong matutunan to. Tara, i-journey natin parehas. Ano ba yung pagpapatawad? Ano ba yung pagmamahal ng Diyos? Ano ba yung paghingi ah, ng sorry sa ibang tao? Paano ba alagaan yung pamilya? Paano ba mas lumalim sa pananampalataya? And all of this can be learned together. Amen? Sabihin mo nga sa comment section, together. So small group is drawing us together. Amen? Hallelujah. We are being, sorry, we are being reminded of God that we can be devoted to the Lord's teaching through the people na ginagamit ng Lord sa atin sa pamamagitan po ng small group. Hallelujah. Purihin po ang salita ng Lord. And this is one thing that the small group can do in our lives. Magpatuloy po tayo. Ano pa ang pwedeng i-contribute ng small group sa life po natin? Excuse me po. Pangalawa, small groups teach you to love one another in real, messy, and beautiful ways. Ang ganda po, no? Ang small group daw po ay tinuturuan tayo na mahalin ang isa't isa. Sa totoo, kahit minsan very messy, but in beautiful ways. Bakit at paano po ito nangyari? Sabi po sa verse 44, all the believers were together and have everything in common. So lahat po sila meron ng kung ano man ang meron sila. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts and they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ibig sabihin po, makikita natin dito na bukas palad po sila. Wala pong kanya-kanya,
kapag may nangangailangan. Sabi po dito, no, even their possessions, their property, sila po ay binenta ito and they give it to the one who had need. Amen? Tinutulungan po nila ang isa't isa. Kumbaga, dahil po sa small group, lumalim po yung samahan na hindi man sila magkakadugo, no, biologically, but spiritually, they became a family. A family na nagtutulungan. A family na hindi iniiwan ang isa't isa. Natulungan po nilang mahalin ang isa't isa. Alam niyo po, ito'y parang barkada, no? Alam ko po sa atin, nakaranas po tayo magkaroon ng mga kaibigan na minsan kasama nating mag-milk tea, kasama nating kumain sa labas, no? O maggala, no? Pero hindi po ito katulad ng friendship na puro gala lang. Kundi ito yung friendship na sinasabi natin na kapag kailangan ka, kung heartbroken ka, kung wala kang pamasahe, kung wala kang makain, kung may problema ka sa pamilya, nagtutulungan at nagbibigayan. Na-experience nyo na po ba yung ganitong kind of relationship? At pwede po pala itong mabuo sa pamamagitan ng isang small group. No, kung saan kung wala yung isa, may magpapahiram na isa, kung walang makain, pwede nga bigyan ng isa, no? And this is very, very wonderful. And I know the Lord is really happy to see people na bagamat nung time nila wala na si Jesus, pero nandun pa rin yung pagmamahalan po, no? Sa isa't isa, no? Kung saan they have learned to forgive one another, and they have learned most especially to carry each other's burden. So dito natin napapractice yung tinatawag na love your neighbor as yourself sa totoong buhay. So napakaganda po talaga. So kung kayo po ay hindi pa belong sa isang small group, I pray na magkaroon po kayo ng opportunity to find these people like the Old Testament believers who were together. They sold everything just to help one another. Nakakatuwa po, no? And every day, nagkikita-kita sila. Hindi mo ma-imagine gaano sila kasaya, no? And even in their homes, even yung mga bahay nila, bukas sa bawat isa. At sabi po dito, nakakatuwa dito, kumakain sila with glad and sincere hearts. I hope and pray na sa panahon natin ngayon, mabuild yung ganito pa rin community na kung saan nakikita natin nagmamahalan, kung saan nakikita natin nagbibigayan, kung saan nakikita natin na kung wala ay bibigyan natin, no? And this is true, very, very true. And I have witnessed it po, no, sa ating mga small group dito po sa simbahan, lalo na po dito sa aming community where our mission is to really empower the tribal people. Ang ating pong mga kasama sa mga small group dito, they are really people who have nothing left. Sila po ay talagang walang-wala. Nung minsan nga po tinanong namin ano daw magpapasaya sa kanila, sabi nila, Pastora, basta may kape kami at may ano, may tinapay o bugas, ano na kami, masaya na kami. So, after po no, na-realize namin napaka simple lang ng kasiyahan ng mga tribal people natin. And ito po yung mga senior citizens na no na nagpapatuloy pa rin maghanap buhay, sila pa rin ay nagbubungkal, nag-farming, nagtatanim para lang po kumain. After that conversation, the next meeting po, kami ni Pastor Jusril, sabi namin, ito na po yung kape nyo, ito na yung bigas ninyo. At hindi man ito malaking bagay na kumbaga sa atin, ang liit lang po noon, but sa kanila, yun na yung kasiyahan nila eh. And having that kind of opportunity to help them is really wonderful. And I praise God because sa small group natin, nabubuksan yung puso natin. Alam niyo po yun, yung hindi natin alam ito pala yung pinagdadaanan niya. Siyempre, hindi naman po tayo biglang mag-open lang to somebody. But because we have a platform, we have a safe space where we can open through that cell group, ito pala yung pinagdadaanan niya. Ito pala yung background niya. Ganito pala yung pamilya niya. Ganito pala yung kailangan niya. So, dahil naririnig po natin and that small group becomes an avenue of that uh, open communication. Siyempre tayo na meron naman sa buhay, hindi man ganun kalaki, na pwedeng tumulong just like what the believers did before, pwede po nating tulungan sila. So, hindi siya nagiging very religious, but
it became a true family. Amen? Kung saan po nagtutulungan. And I know the Lord wants us to really do it. Na wala nang magsasabi sa atin, oh, tulungan mo siya, tulungan mo siya. But because ikaw mismo nakarinig, ikaw mismo yung tutulong sa kanila. Amen po ba? Hashtag tutulong ako. Pwede ba nating i-comment yun sa comment section? Lalo na po sa inyo na mga meron naman pong kakayanan sa buhay. Kung meron po tayong mga members, kaibigan, o kasama sa ating small group, or maybe malayo sa'yo, but you are able to help, I encourage you. These early believers were really generous. They sold their property. Sinong taong no? Magbabaligya ng kanyang property at kanyang ari-arian at itutulong sa iba? Do we still have this kind of heart right now? Do we still have this kind of people nowadays na, sige, ano bang kailangan mo? Ano bang maitutulong ko? Alam niyo po yon yung principle na laging bukas ang kamay, hindi laging nakatiklop. Kasi ganun nga po, no, sa pagbibigay, we really have to have an open hand so that the blessing ay pwede din pong bumalik sa atin. And in the same way, magpapatuloy, no, ang pagbibigay natin sa iba. So I hope po na as we explore, no, the our relationships with people through our small groups, tayo din po magkaroon ng opportunity to help one another, to appreciate one another, no? And alam ko po na may binubuksan ng Diyos sa buhay natin and even our homes, even our lives. Hindi lang po kayo kailangan mag-isa, hindi mo kailangan solohin lahat. Meron talagang itinalaga ang Diyos na tao para makasama mo, no? Sa hirap at ginhawa, sa init o sa lamig, even sa lungkot at saya. And these are people that God wants to surround you. And alam ko na in this season, ilalapit ka ng Lord sa mga taong ito. Amen? Praise the Lord. And lastly, small groups reflect God's love and attract others to Christ. Ano daw po? Sabi dito, ang small group daw po ang nagiging refleksyon ng pag-ibig ng Diyos. At dahil nakikita sa grupong ito ang pag-ibig ng Diyos, naa-attract din daw po ang iba palapit kay Kristo. Paano po nangyari yun? In verse 47, it says, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Bakit? Nadadagdagan daw sila araw-araw. Kasi po yung pagmamahala nila ay hindi fake. Comment nga natin sa comment section yan. Hindi fake ang pagmamahal ko. Amen? During the time, very real ang kanila pong pagmamahalan. Kaya nga may joy, may unity, may generosity. At nakita ng mga taong ito, si Jesus, kahit na wala na siya, na-reflect nila yung ganitong puso, no? Yung ganitong character ng Lord sa community nila. Imagine, 3,000 people and then every day nadadagdagan. Ibig sabihin, this 3,000 people na nag-form ng mga maliliit na grupo, ng mga small groups, bawat isa sa kanila na grupo is a reflection of God's love. Wow. Amen. Naging reflection ng pag-ibig ng Diyos. Nakita na po ba kayo ng mga group of friends na sobrang bait, no? Sa isa't isa. Tapos, gusto mo maging part ng circle nila kasi wow, parang ang ganda ng ginagawa nila. Masaya sila, nagdadamayan sila, nagtutulungan sila. Ganun po yung epekto ng small group eh. Nakita siguro ng ibang mga hindi ba converted na anong pinagkagagawa nitong 3,000 na tao na to na araw-araw nagmi-meet, araw-araw kumakain at ang saya-saya nila. Tapos yung mga mahirap sa kanila, tinutulungan nila. Grabe yung love. Amen? So nagkaroon ng epekto sa iba. Kahit isa o dalawang tao, every day may nadadagdag. Why? Because they were being attracted to the love that is rooted in the love of Christ. No, nahatak nila yung ibang tao papunta kay Lord kasi nakita nila kung paano talaga sila magmahal.
Hindi katulad ng iba po no na pag nagsasama-sama, ang ginagawa, nililibak yung ibang tao, pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao, instead na tumulong, no, nagmamarites sa ibang tao. It's not really, really good. I hope and pray that when we have this kind of group of people, we build a community like the Old Testament believers na grabe po yung love. Amen. At ako, personally, gusto ko po ng mabilong sa ganong mga circle of friends. Amen. Ako po, ayoko din personally na yung mga tao na ang ginagawa lang ay, kumbaga, yung pinag-uusapan, mga negative, minsan buhay ng ibang tao, tapos buhay ng buong pamilya, kung paano bumagsak yung taong to, and sometimes makakabanggit ka man ng mga hindi magagandang bagay, yung aking pong tenga sa ganong mga usapan is very, very sensitive. Sabi ko, Lord, I don't want this kind of community. I don't want to be surrounded with people na nanlilibak ng bababa ng tao. Paano nila nagagawa yun? No? Kasi kung titingnan naman natin yung buhay natin, hindi naman po may pagmamalaki, tama po ba? We cannot boast about anything that we have or ano man yung meron tayo and ikumpara sa ibang tao na pwedeng okay yung buhay natin, hindi okay yung buhay ng iba. But hindi po yun yung pagkakadesign ng Lord sa atin. And hindi masaya ang Diyos na may ganun tayong community. Kaya kung ikaw ay may ganun pang mga taong sinasamahan, kapatid, mag-pray ka na ikaw ay makalabas, no? Sa mga ganong relationships, sa ganong mga circle of friends, yung mga toxic, no? Na mga negative. Sometimes nagkakaroon pa ng mga cursing and all of that. That is not helpful. Hindi po yun yung maganda. Amen. Instead, pray na the Lord will surround you with people na sabi dito sa 47, oh, grabe, laging nagpupuri sa Panginoon. May pabor galing sa Diyos. Pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Amen. And the Lord is attracted because they help one another, they love, they give, they are generous, hindi sila madamot, mapagbigay sila, ano man yung meron sila, binibigay nila sa iba. And even what they have, even pang kanila na lang, pag nakakita sila ng merong nangangailangan, hindi sila nagdadalawang isip na tumulong. And this is the kind of community na gusto ng Lord po sa buhay natin. Kaya nga kapatid, ang small group ay hindi lang para sa atin. Ito rin ay para sa iba. It is a witnessing community na pag kayo po sa small group nyo ay patuloy na inadopt yung ginawa ng mga early church disciples, people will be added to you daily. And the story sa amin po no sa Jesus is Alive, there was one story. Kasi po yung ating regional head pastor, si Pastor Anel Torres, no, na who started and pioneered the church here of Gia in South Cotabato nagbilong po siya sa isang small group before or cell group term po namin sa Jesus is Alive. Yung mother cell po nila, Mother Cell 3, which is handled by one of our board of elders, Tatay Jun Aragon. Alam niyo po, nung kinikwento po nila kung paano sila lumago, they started with just one or two people during that time. And sabi niya, after ng mga ilang taon, they grew na sila po yung pinakamaraming member ng cell group o ng small group dahil po sila ay umabot ng 300 people. Nandoon yung mga missionaries or evangelists. Kaya po, nung mga na-train na po sila, nagkaroon po tayo ng simbahan dito sa South Cotabato, sa Jesus is Alive. It's because nagkaroon po ng ganong community, nagpalakasan, dahil nagpalakasan, nagtulungan, nagpanalanginan, na-fulfill or kumbaga na-expose yung purpose, na-expose kung ano yung mga calling nila. And dun po nagmula yung maraming mga missionaries. That is why, amen, purihin ng Lord that there were many Jesus is Alive churches that were planted all throughout the Philippines and also across the globe. And nakakatuwa po because this coming July, we're about to celebrate the 50th anniversary, the jubilee year of no of the church itself. Simula po nung sinimula ng Lord ang kanyang ministry. And alam niyo po yan, makita natin na maaring magsimula tayo sa isa, dalawa. Ang gusto ng Lord, marami po tayong maabot.
Pwedeng tayo small group ng mga nanay, ng mga tatay, small group ng mga young people. Amen. Dito sa church, small group ng mga single moms, mga widows. Hindi naman po importante kung ano yung, kumbaga, background mo, but there is still a community wherein you can really encourage one another. You can do things together. You can enjoy the fellowship together, and more so, you can praise God together. Amen. Meron po talaga nun. At kapag totoo po yung ating pagmamahalan, tao na mismo ang lalapit at magsasabing, gusto ko rin makilala yung Jesus na sinasamba niyo. Amen? Wow! Pag nangyari po yun, hallelujah. Tagumpay po tayo sa Panginoon. And I hope and pray that right now, ito po yung mangyayari sa ating mga buhay. So this is my encouragement. Be part of a small group where you can grow, you can belong, and you can love together. Ako po ay produkto din. Lumago po ako dahil sa isang cell group, sa small group. Na-fulfill ko yung calling ko because of that. I was inspired, I was encouraged, and during my early years, I was given an opportunity to become a missionary to different parts of the country. Nakita ko po at doon po ako nahubog no yung aking puso para sa tao, puso para sa iba. And right now, the Lord is using me here sa Lake Cebu, sa mga Tiboli tribe people po natin. At yun po ay nagsimula lamang sa maliit na grupo. At ngayon naman, through the grace of God, I am also training new disciples and teaching them kung ano po yung natutunan ko din sa Panginoon through a small group. So lumago sila, the church, not because napakalaking event, napakadaming flashy programs, but they started with small committed communities who have real love for God and love for people. Kaya hanggang ngayon, nakita po natin, isa po ito sa pinaka-effective na paraan para lumalim po tayo personally sa pagmamahal natin sa Diyos at sa pagmamahal po natin sa isa't isa. Amen po ba? It is very important that we grow together in love and we grow together, amen, in the fellowship of the Holy Spirit. Kaya marami pong salamat sa Panginoon dahil meron po tayong ganitong opportunity at binigay ito ng Lord as a blueprint for us to follow. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Right now, tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Lord, we thank you and we honor you. We thank you, God, for using the life of the early church disciples in Acts chapter 2 na naging example namin, Lord, kung paano sila naging devoted sa paglago sa kanilang pananampalataya, paano po nila naturuan ang isa't isa, Lord God, na magmahalan, even in very simple ways, O God. At paano na-reflect ang glory mo, Panginoon. Character mo, at higit sa lahat kung paano ka magmahal. Through this simple, committed community. Lord, dalangin ko po, Lord, na dalhin mo kami sa mga ganitong lugar, Panginoon, mga tao na makakasalamuha as we build our small groups or as we become part of it, oh God. Dalangin namin mas makultivate yung love namin para sa iyo, mas makultivate yung love namin para sa ibang tao. Na Lord, hindi lang kami nabubuhay para sa sarili. Hindi nabubuhay din kami para maging pagpapala sa iba. Dalangin din namin, Lord, that you bless all the people that surrounds us. I pray, Lord, that they will be attracted to the love that we have in you in the name of Jesus. Lord, genuine love, real love, Panginoon, na makita nila why we are like this is because of you. The real and genuine, oh God, na pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, hindi kami gumagawa para lang, Lord, ipagmalaki ang sarili namin. Kundi, Lord, gumagawa kami because we really want to show them, Lord, that you are the God full of love. And we want to reflect, oh God, that love to other people. Kaya, Lord, dalangin namin na ang aming mga small group, Lord, let that be a reflection of your love. Na, Lord,
together as one, magliwanag kami sa aming community, sa aming mga simbahan, sa aming mga trabaho, O God. Lord, gather your people. Gather your people. And together, allow us to have one heart to serve you in the name of Jesus. And Lord, dalangin namin na ang mga maliliit na grupo na ito, unti-unti mong palaguin sa pangalan ni Jesus. Dalahin mo even the people na may pagsubok sa buhay, sometimes mga tao, Lord, na may doubt sa kanilang kakayanan. Father, we ask that may we attract this kind of people. As sila man, Lord, magkaroon ng opportunity na makilala ka at lumago sa pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Father God, thank you. I pray you bless each and every cell group or small group that we represent right now. In Jesus' name, every churches that we are in, we declare blessings upon blessings. And even, Lord, sa mga kasama po namin ngayon na nakikinig, na Lord, naglulong sila ng community na ganito. Dalangin ko, Panginoon, Lord, ikaw mismo ang gumawa ng paraan. Na sila, Lord God, will be led to the right people na makakasama po nila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya Lord, marami pong salamat sa umagang ito that you have taught us that small group, Lord, is your family here on earth. And this is a spiritual family na Lord, maging yung reflection ng pag-ibig mo sa buhay namin. Muli, Lord, kami nagpapasalamat. Tinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Pwede ba tayo mag-comment ng isang malakas na hallelujah? At amen sa Panginoon. Purihin po ang Lord. Hallelujah. Salamat po muli for joining us this morning. Hallelujah. And we really want to thank the Lord for the life of the people behind this, especially the Kamay ng Pag-asa team, the Kamay ng Pag-asa Project Mission team, headed by our Steward of God's Vision, Miss Eunice Yu. Amen. Salamat po sa life nyo. Also, Miss R.C. Sustiger and the rest of the missionaries and the volunteers, together with all the partner churches, organizations, and agencies of Kamay ng Pag-asa. Again, this has been Pastora Eunice Garmino of Jesus is Alive community in Lake Cebu. This is still the Gabay series of the God Vibes Cafe program, and you are still listening only here on your newest radio station that gives you good news, good voice, and good music, simply because God is good. 90.5 Good Vibes Radio Coronadal, dahil dito, good vibes tayo. To God be all the glory. See you again, mga ka-good vibes. God bless you.